Hey everyone! Napansin ko na marami sa inyo ang natutuwa sa aking content pero hindi pa nakasubscribe. Alam nyo ba? Libre lang ang pag-subscribe. Wala itong bayad. Kung nagugustuhan nyo ang aking mga kwento at gusto nyo akong suportahan, pindutin nyo lang ang subscribe button. Malaking bagay ito para sa akin at makakatulong ito upang patuloy akong makagawa ng inspirasyonal na kwento para sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. Ngayon, may isang kwento akong gustong ibahagi sa inyo. Sa isang abalang istasyon ng tren sa lungsod, may isang pulubing nabubuhay sa pamamagitan ng paghingi ng limos mula sa mga pasaherong bumababa't sumasakay sa tren. Isang araw, habang namamalimos, napansin niya ang isang matangkad at magarang nakabihis na lalaki. Sa isip niya, mukhang mayaman ang taong ito. Kapag nanghingi ako sa kanya, tiyak na bibigyan niya ako ng malaking halaga. Nilapitan niya ang lalaki at nagmakaawa para sa kaunting limos. Ngunit sa halip na magbigay ng pera, tinanong siya ng lalaki, "Palagi kang humihingi sa iba, pero may naibigay ka na ba kahit kanino?" Naguluhan ang pulubi at sumagot, "Ginoo, isa lamang akong pulubi. Wala akong kahit ano para ibigay. Paano ako makakapagbigay kung ako mismo ay kapos?" Ngumiti ang matangkad na lalaki at sinabing, "Kung hindi ka marunong magbigay, wala kang karapatang humingi. Ako ay isang negosyante, at naniniwala ako sa prinsipyo ng pagbibigay at pagtanggap. Kung may maibibigay ka sa akin, saka lang kita mabibigyan ng kapalit." Matapos sabihin ito, sumakay siya sa tren at umalis. Naiwang nakatulala ang pulubi, malalim na nag-iisip sa sinabi ng lalaki. Tumimo sa kanyang puso ang mga salitang iyon. Marahil kaya ako, hindi nakakakuha ng maraming limos ay dahil wala akong naibibigay sa iba. Pero ano nga ba ang maibibigay ko? 2 araw siyang nagmuni-muni pero hindi niya makita ang sagot. Sa ikatlong araw, habang nakaupo malapit sa istasyon, napansin niya ang mga bulaklak na namumukadkad sa mga halaman. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, bakit hindi ko bigyan ng bulaklak ang mga taong nagbibigay sa akin ng limos? Nagustuhan niya ang ideyang ito at pumulot ng ilang bulaklak. Nang araw na yon, habang nanghihingi ng limos sa tren, sinamahan niya ng bulaklak ang bawat perang ibinibigay sa kanya. Nagulat siya, nagustuhan ito ng mga tao. Masaya nilang tinanggap ang mga bulaklak at itinago ang mga ito. Mula noon, araw-araw siyang pumipitas ng bulaklak at iniaalay ito sa mga nagbibigay ng limos. Napansin niyang mas maraming tao ang nagbibigay sa kanya ng pera. Ngunit sa mga araw na naubusan siya ng bulaklak, kaunti lamang ang nagbibigay sa kanya. Isang araw, habang namamalimos sa tren, nakita niyang muli ang matangkad na lalaking unang nagtanong sa kanya. Agad niya itong nilapitan at sinabi, "Ngayon, may maibibigay na ako sa iyo. Pakiusap, bigyan mo ako ng limos, at bibigyan kita ng bulaklak bilang kapalit." Ngumiti ang lalaki, binigyan siya ng pera, at tinanggap ang bulaklak. "Napakaganda. Isa ka ng ganap na negosyante, katulad ko." Muling tumatak sa isip ng pulubi ang mga salitang iyon. Bigla siyang natauhan, nasa kamay ko pala ang susi sa pagbabago ng buhay ko. Pagkababa niya ng tren, tumingala siya sa langit at buong lakas na sumigaw, "Hindi na ako isang pulubi. Isa na akong negosyante." Napatingin ang mga tao sa kanya at inakalang nababaliw siya. Pero sa loob niya, sigurado siya sa kanyang desisyon. Pagkalipas ng 6 na buwan, sa parehong istasyon, may 2 lalaking pormal ang kasuotan na magkasamang naglalakbay. Isa sa kanila ang nakakita sa isa at inabot ang kamay nito. "Naalala mo ba ako?" tanong niya. Nag-alinlangan ang isa. "Hindi ko yata maalala na nagkita na tayo." Ngumiti ang unang lalaki. "Nagkita na tayo, hindi lang 1 beses, kundi 2 beses. Naalala mo ba ang pulubing kinausap mo noon?" Nagulat ang pangalawang lalaki. "Oh, ikaw pala yon. Ikaw ang pulubing tinanggihan kong bigyan ng pera noon. At sa pangalawang beses, ikaw ang binilhan ko ng bulaklak. Pero ngayon, napakaayos ng pananamit mo. Ano na ang ginagawa mo ngayon?" Buong pagmamalaking sumagot ang unang lalaki, "Ako nga yung pulubi noon. Pero ngayon, isa na akong matagumpay na negosyante ng mga bulaklak. Papunta ako sa ibang lungsod para sa negosyo." Nagpatuloy siya, "Tinuruan mo ako ng isang napakahalagang aral, na tayo ay mas nakatatanggap kapag tayo ay nagbibigay. Dahil sa aral na yon, nagbago ang aking buhay. Noon, inisip kong pulubi lang ako. Pero hindi pala, isa na akong negosyante noon pa man, hindi ko lang nakita ang sarili ko bilang ganoon. Hindi ako nililimosan ng mga tao, binabayaran nila ako para sa mga bulaklak na ibinibigay ko.
Ginamit ko ang perang iyon upang makabili ng mas maraming bulaklak at unti-unting lumago ang aking negosyo. Ngayon, pinamamahalaan ko ang isang malaking negosyo ng bulaklak dahil sa aral na itinuro mo sa akin. Nagngitian ang dalawang lalaki at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng isang napakamahalagang leksyon tungkol sa kung paano natin tinitingnan ang ating sarili at ang prinsipyo ng pagbibigay at pagtanggap. Madalas, nililimitahan natin ang ating sarili dahil iniisip natin hindi tayo karapat-dapat o walang kakayahan para magtagumpay, katulad ng unang paniniwala ng pulubi. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagbabago ng ating pananaw. Kapag inilipat natin ang ating focus mula sa pagkuha lamang patungo sa pagbibigay, maging ito man ay kabutihan, pagsisikap, o halaga, mas maraming oportunidad ang dumarating sa atin. Ang prinsipyo ng pagbibigay at pagtanggap ay hindi lang para sa negosyo, ito ay isang pananaw sa buhay na nagdadala ng paglago at kasaganaan. Higit pa rito, ang tagumpay ay nakabatay sa kung paano natin nakikita ang ating sarili. Kung iniisip nating maliit at walang halaga tayo, ganoon din tayo makikita ng iba. Ngunit kapag naniwala tayo sa ating kakayahan at kumilos para tuparin ito, tumutugon ang mundo sa atin. Ang kwento ng dating pulubi na naging negosyante ay nagpapaalala sa atin na walang pangarap na masyadong malaki at walang sitwasyong walang pag-asa. Kung handa tayong mag-isip ng iba, kumilos ng may tapang, at maniwala sa ating kakayahang umangat, maaabot natin ang tagumpay na minimiti natin. Ano ang kaya mong ibigay? Magsimulang magbigay at panoorin kung paano ka rin bibiyayaan ng buhay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyonal na kwento.